alamin naman natin ang lagay ng panahon sa bansa kasama si Charmaine Varilla, weather specialist ng Pag-asa. Magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po, sir. Sa lahat po nating mga tigapakinig at narito pong ulat sa lagay ng panahon ngayong hapon ng Biyernes. Kanina nga pong umaga ay naging isang ganap na bagyo itong low pressure area sa may silangan ng Aurora at pinangalanan na nga po natin si Tropical Depression Isang at naglandfall nga dito sa Kasiguran, Aurora kaninang 9:50 a.m. Kanina alas 10 na umaga, huling namataan ng sentro ni Tropical Depression Isang dito sa may vicinity ng Kasiguran, Aurora at meron nga itong taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso naman na umaabot naman ng 90 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pakanluran sa bilis ng 15 kilometers per hour at yung pinakamalalakas nga na hangin nito ay maabot ng 200 kilometers mula sa sentro nito. Kaya base sa ating analysis, ay maaari na itong lumabas ng kalupaan ng ating bansa mamayang gabi at pag nakarating nga dito sa West Philippine Sea ay maaari pa itong mag-intensify at umabot nga sa kategoryang tropical storm bago tuluyang makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Kaya naman based sa ating scenario ay nagtaas tayo ng wind signal number 1 sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, gayon din dito sa may Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. At bukod po sa malalakas na hangin, ay asahan din natin yung mga malalakas din na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, na mostly dito sa may Central Luzon, gayon din dito sa may western sections ng Southern Luzon. At pagdating po bukas, inaasahan natin na mas mababawasan na yung mga pag-ulan. At yan po ang latest mula dito sa DST Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat. Ma'am, maliban po sa mga nabanggit ninyong impormasyon, may mga nakataas din po bang gale warning, particular dun sa mga malalapit sa dagat, gaya dun sa Kasiguran, Aurora? Wala po tayong nakataas na gale warning ngayon, pero asahan po natin na yung mga pag-alon dito nga sa may area ng seaboards ng Batanes, Cagayan, gayon din dito sa may Aurora ay maaaring umabot mula 2.5 hanggang 3 meters. Kaya pinag-iingat pa rin natin yung ating mga isda at maliliit sa sakyang pandagat. Lalong-lalo na kung mataas yung alo at kung maaari ay kahit wala pa tayong nakataas na wind signal ay ipagpaliban muna ang paglalayag. And Ms. Charmaine, minabanggit po kayo na maaaring asahan yung malalakas na pag-ulan. Ano po yung mga lugar sa Luzon o sa iba pang bahagi ng bansa ang dapat maganda para sa posibleng pagbaha at landslide? So for today po, ang ina-expect natin na may pinakamalalakas sa mga pag-ulan na aabot nga po yan ng 100 to 200 millimeters. Dito yan sa may La Union, Pangasinan, gayon na dito sa may Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Zambales at Bataan. Samantalang yung mga pag-ulan naman po na aabot na at saka dito pa rin po sa may Occidental Mindoro. Yung dito sa may Occidental Mindoro, more on southwest monsoon. Tapos yung mga nauna naman po na nabanggit ko, mga pag-ulan na dala nitong bagyo. Samantalang dito naman po sa Metro Manila, Ifugao, Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur, maaari pong umabot ng 50 to 100 millimeters ngayon hanggang bukas ng hapon dahil din po sa bagyo. Samantalang dito naman sa Cavite, Batangas, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Palawan, aabot din po yan ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, dala naman po yan ng hangin habagat. Ms. Charmaine, linawin lang po natin ng konti. May posibilidad po ba na lumakas pa itong nasabing tropical depression kapag palabas na ito ng bansa? Yes po, sir. More on kapag nandito po siya sa katubigan ng West Philippine Sea, doon po siya lalakas hanggang sa makalabas po ng ating FAR. At may mga nakikita po ba ang pag-asa na posibilidad na magkaroon pa ng kasunod na bagyo sa mga darating na araw? Meron po tayong binabantayan na isang low pressure area and yung estimated po na distance nito sa kalupaan ay nasa 1,115 kilometers silangan ng Timog Silang, Mindanao. And sa nakikita po natin ngayon ay mababa pa yung chance niya na maging isang ganap na bagyo, ngunit maaari na po itong makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na 12 na oras po. Alright, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kabayan? Yes.
patuloy pa rin po natin na naabisuhan yung ating mga mamamayan na hindi lamang po na sa wind signal, yung mag-iingat, pati rin po sa mga areas na meron pong mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na po doon sa mga areas na na-mention natin, doon sa may parts ng, uulitin ko po, La Union, Pangasinan, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Zambales at Bataan. Ngayon din dito sa may Occidental Mindoro. Yan po yung mga patuloy na mga malalakas na mga pag-ulan ang mararanasan. And then, inaabisuhan din po natin na patuloy din po umantabay sa mga rainfall advisories and warnings. Gayon din po sa mga areas na may heavy rainfall warning. Kasi ito pong mga binibigay nating weather advisory ay mga estimate po ng mga pag-ulan. Yung mga intensity ng mga pag-ulan, manggagaling po yan sa Pag-asa Regional Services Division. At sa ngayon po, kailangan po patuloy na po yung or nagpe-prepare na po tayo kasi kung sakali na patuloy po yung paglakas, at least kapag may abiso na galing sa inyong Pag-asa Regional or sa inyong mga local government units sa mga NDR, PDRRMCs ay mabilis po yung pagtugon natin. Maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon, Ms. Charmaine Varilla, Weather Specialist ng Pag-asa.